Wala pa lang ano palaman. Wow, ang sarap ng ano, agahan na mainit-init. Sarap. Ayan o. Kaya yun, dinadala niya ako. Tsaka yun, kung saan siya nakatira sa hotel, doon din ako. Nagbubuk kami. Binubuk ng hotel yung para sa kanya lang. Nagdadagdag na lang siya. Yun, iniiwanan na lang niya ako sa hotel. Tapos, pag-uwi niya, yung mga kasama niya sa work, mga German, tsaka Poland. Ayan, naipagkwentuhan sila sa akin. Mga ano sila, marunong mag-English eh. Kaya alam na alam kong ayan, bumili ako ng tsokolate kanina oh. At hindi ko muna bubuksan, ipapakita ko sa asawa ko na ano, nakabili ako. Ay, sabi niya, bigay daw ako ng bigay ng pera sa kanya. Wala naman daw siya nakikita. Kasi kung nagro-grocery ako, sabay tago lahat. Ayaw ko yung nakakalat dito kung saan-saan. Kaya sa cabinet, nandiyan lahat ng mga pagkain. Kung uuwi naman siya, kakain siya, magko-computer. Tapos matutulong na. Bubuksan niya yung rep. Ayun, kung anong nandiyan lang. Pero sa rep, yung ibang hindi frozen, ay freezer na ilalagay doon sa kabila, sa mga drawer. Ay, sabi niya, hindi lang niya nakikita. Sabi ko, bulag ka ba? Sabi ko, gano'n. Kahit na sabihin niya, bili ka ng bili ng manok. Wala naman ako nakikita. Sabi ko, nakain na namin ng anak mo yan, yung manok na yan. Sabi ko, gano'n. Umuwi ka kasi halos hating gabi na eh. Sabi ko, gano'n. Kasi kapag marami talagang work sa kumpanya, halos hating gabi na. Ano yan ha? Baka sabihin nyo nag-overtime. Freelancer, yung mga freelancer, sariling business nila yun. Magtatrabaho nila sila kung anong oras nila gusto at oras din ng pag-uwi. Nasa kanila yung kung anong oras sila uuwi. Ganun ang mga freelancer dito. May sarili silang oras. Kasi kung papasok yan, kung minsan matutulog na muna ng umaga, mga ano yan, gigising, mga alas 9. Ano pa yan, mag-shift. Kaya, ano pa, lalabas yan minsan, alas 10, alas 11. Tapos kapag may ibang tumawag na kumpanya na, pupunta siya doon. Tapos babalik na naman sa kumpanya na ibang pinagtatrabahohan niya. Kaya sabi, kaya iba-iba, hindi siya nag-business sa isang kumpanya. Tapos yung isang kumpanya naman na may kontrata kami, sabi niya, nasira yung robots. Kailangan, kahit na hating gabi yan, alas 2 o alas 3, alas 4 na madaling araw. Tinatawagan siya. Sabi, naghihiling na yan sa higaan. Sabi ko, sino tamaga? Yung kumpanya. Sira raw yung yung robots. Oh. Sabi, pupunta raw siya doon. Kasi kapag yung robots ang nasira, lahat ng workers sa kumpanya, walang trabaho, ang saya-saya nila. Kasi shutdown. Kaya kailangan na rin. May patakaran siya. Ang pwedeng kumuntak lang siya, yung big boss. Kasi nung una, ang kumukontak siya, yung mga workers lang. Pupunta naman siya doon. Nung magpapasa kami ng mga invoice, sabi ng kumpanya, bakit? Ba't ganito ang invoice niya? Napakalaki. Ay,
tumatawag yung ano, mga workers, hindi nila sinasabi sa ano, sa kumpanya. Kaya yun, ang patakaran niya ngayon, kailangan ang tumawag yung may-ari mismo sa kanya. Oh, madaling araw yung may-ari ng kumpanya, tawag yan alas 3, alas 4 or alas 2. Pinapupunta yung asawa ko doon sa kumpanya. Naku. Tapos kung malaki ang sira pa yan, mag-uumpisa yan hanggang umaga na yan, hanggang sa tanghali, hanggang 24 hours siya doon. Kailangan niya, ano yun, mapaandar yung robot, mapagalaw. Kasi walang work yung mga, yung mga operator sa kumpanya. Shutdown lahat. Kung halimbawa, kasi kinukumpuni niya yata yung mga roof ng mga Mercedes. Ayun. Ay gumagawa sila ng mga roof ng Mercedes. Kapag yun ay nag-stop, i-stop din yung robots, i-stop paggawa, lahat ng mga workers, stop din. Sabi ko gano'n, wala, madaling araw, sabi ko gano'n, wala yung amo doon. Oo, sabi ng asawa ko, yung iba, naninigarilyo sa labas sabi niya gano'n. Yung iba, nagkukwentuhan na nga lang siguro pinapanalangin nila na maayos mo yung robot bago sila mag-time out. Siguro, sabi niya gano'n. Tapos, yan, complete 24 hours ang ibabayad pa ng kumpanya. Oo naman, sabi niya gano'n. Masarap pala ng buhay nila, sabi kong gano'n. Kaya kapag nasira yung mga robot sa kumpanya, alerto yung may-ari kaagad Tawag kagad sa asawa ko Kasi alam niya, walang trabaho bulak-bulan yung mga trabahador doon Walang ginagawa. Katapos, yung shipment, mahihinto rin. Yung mga, yung halimbawa, rush yung ginagawa nila. Mahihinto rin. Kaya kailangan na updated sila sa mga ganyan. Tapos, kung halimbawa, kinaumagahan, may mga ganyan paminsan, kinaumagahan, bibisita yung yung nagpapagawa ng robots na hindi inaasahan. Sabi nila, bukas na umaga, alas 11, magmi-meeting para ipakita personally yung robots kung na. Kasi kung may problema, hindi nila bibilhin. Kaya yung asawa ko, bisa, sabi nung may-ari ng kumpanya, huwag kang umuwi hanggang hindi mo yan natatapos, sabi ng gano'n. Okay lang. Malaki naman na pinapasahod sa kanya Kaso nga lang, ang inaano niya, yan, yung utak niya pinapagana. Tapos yung iba pa nga yung ibang kumpanya na may-ari, nagsasave ng money. Ayaw nila na mabibili na magamit ng mga robot. Kung anong mga nandyan, yun ang gagamitin ng asawa, pinapagamit sa asawa ko. Asar-asara ng asawa ko Sabi niya, parang hindi siya nag-iisip. Sabi niya gano'n. Kasi ngayon, puro laser na yung robots ngayon, laser Kaya laser with camera. Yung may-ari ng kumpanya, ayaw niyang bumili. Kung manual daw, kasi yung laser daw with camera, automatic na yan. Ayaw niya talaga. Yun ang pinapagawa sa asawa. Napakahirap daw. Nagtitipid kasi. Kaya kung minsan, ang ginagawa ng asawa ko minsan, may napulot siyang yung kwentador na malaki. Napulot din niya, binigay niya ng ibang kumpanya. Ibinintahin niya doon sa isang kumpanya. Napakabigat kaya nun. Ganito kalaki kwentador, na hindi ko alam kung ilang volts yun. Dinala niya rito, ginagawa niya dito, wala nang space sabi ko Tapos, ibininta niya sa ibibinta sana niya sa magbabakal dito, basurahan, per kilo. Kinausap niya yung may-ari ng kumpanya kung gusto niya, may raw siya,
may second hand na dito, pero maayos, sabi niya ganun. Pwede mong bilhin. Sabi niya ganun. Oo naman, bininta niya. Aba? Kaya mautag din yung asawa ko kung alam niya yung nagtitipid yung mga ano, yung mga kumpanya. Ino-offer niya mga second hand din eh. Good morning. Ayan, mag-almusal tayo. Alas 11, tanghaling tapat. Pero dito, makulimlim. Nakatulog ulit ako nung iniwan ako ng asawa ko, tsaka yung anak ko. Pumunta siya sa work, yung isa naman sa school. Ayun, nakatulog ulit ako. Ngayon, nagagawin ko, magluluto. Mamaya-maya pa ako. Mag-aagahan muna ako, tapos lilinisin ko buong bahay. Magkakape muna ako. Tapos maya-maya, aalis ako. Ganito lang to dito. Ara-ara. Tingnan niyo. Halos makulimlim dito. Umaraw nung kailan ba yun ng isang araw? Isa o dalawang araw lang. Pero yung araw na yun, malamig. Ayun, useless din. Tapos makulimlim after this one, makulimlim ulit, makulimlim. Kaya alam niyo ba mga balat namin dito, namumuti. Namumuti na sa walang araw o nagiging yelo na. Hindi na kami halos nasisikatan ng araw dito. Kaya kung balak mo mag-stay rito, kailangan magdala kayo ng vitamin D o bumili kayo rito ng mga vitamin D para sa kanya sa skin, para sa balat. Kasi halos walang araw dito. Iparo ko muna mga to kasi kalat lang dito. Dami ko palang hugasan, Ayan, stop hugasan. Mayroon ka rito. Hirap pala maging dishwasher eh. Mahirap talaga maging dishwasher. Hirap na maging dishwasher kasi nung doon ako nakarugas sa kusina ng anak ko, taga-hugas ako. Minsan hinugasan ko yung floor. Aba, nadulas ako, tibok ang ulo ko eh. Nauntog ang ulo ko kasi buti nga hindi ko kutsilyo ang hawak-hawak ko noon. Sandok, tabo para hindi ko na malayan, yung nakachinilas kasi ako, hindi ako nakasapatos, madulas yung chinilas. May sabon pala yung floor. Biglang nadulas ako, ganyan ako nauna yung ulo ko, boom, sabi nga nun, parang nakakita ako ng 5-star eh. Hindi talaga ako nakatayo kaagad eh. Sabi ng anak ko, nasyak ang anak ko eh. Sabi niya, are you okay? Sabi niya gano'n. Sabi ko, tulungan mo ako, itayo ako. Nahihilo ako. Grabe pala kapag bigla kang nadulas ka tapos untog pang ulo mo sa simento. Para kang pinambu ng ng 2x2 eh. Diyos ko po, nahihilo ako. Grabe. Yan, dyan tayo. Taray magkwentuhan tayo tungkol about sa buhay ko. Marami pa kayong hindi nalalaman sa akin. Kasi, di ba, sa inyo, sinasabi ko sa inyo, may mga anak ako sa Taiwan. Anak ko yung dalawa na Taiwanese. Kukwento ko sa inyo. Yung dalawa kong Taiwanese na anak, mga matatanda na yung isa. Anak ko yun sa una kong asawa, Taiwanese. Ayan. Ngayon, itong nandito na isa kong anak, pangalawang anak ko sa asawa ko, anak ko sa pangalawa kong asawa.
Ayan. Kaya naririnig yung may Taiwanese, may Taiwanese. Ayan. Yung dala kong anak dun sa Taiwan, ano na, yung pangalawa, may asawa na. Isa na ang anak. Kaya lola na ako. Lola. Malaki na yung anak niya, yung mga 8 years old na yata. Matanda na yung anak niya. Eh, lola na ako. Yung panganay naman, wala pang asawa. Kaya yung pangalawa, hindi basta-basta nakakapunta rito at nagpapakasyon kasi may asawa at anak. Kahit nagustuhin man niya, hindi pwede. Yung panganay naman, hindi, kahit na gusto niya bakasyon dito, hindi naman agad-agad pwede kasi hindi niya maiwan-iwanan yung business niya. Kailangan din siya doon sa business niya. Ayan. Kaya, ang ginagawa ko na lang, para makita ko yung dalawa kong anak sa Taiwan, nagbabakasyon ako. Ako na lang, kasi puro busy sila eh. Kaya kung minsan nakikita ko sila isang taon, isa o dalawa, ganun lang. Kasi puro busy yung buhay. Kaya kung nagbabakasyon ako doon, hindi pwedeng 1 week lang. Kung minsan, last year, ilang buwan ako doon. 3 buwan yata. 3 buwan. Tapos, 4 na buwan. Yearly nagbabakasyon ako. Kaya, nag-iipon ako ng pamasahe ko. Ayan, magkape na tayo. Pag nakauwi ako ng Taiwan, ipapakita ko sa inyo yung dalawa kong anak. Mag-vlog kami. Para makita nyo sila. Diyan, magkape muna tayo. Kailangan lahat, pag bagong hugas, ayaw ko yung basa-basa rito. Kailangan punasan ko. Tsaka yung mga plato namin, bago ko itago, kailangan punasan. Yan. Ubos na yung kape namin, yung tako namin dito sa kape. Kasi every morning, nagkakape kami. Yan, bumili ako kahapon ng 1 kilong chocolate. Hindi kami nag-aasukal dito. Ang ginagawa namin, hinahaluan namin ng chocolate. Dati kasi, yung asawa ko, ang hinahalo niya sa kape niya, asukal. Ay, parating nagkakasakit. Kaya yun, sabi niya, masama sa katawan yung asukal. Ang ginawa niya, yung na lang, chocolate. Or cocoa. Yung hinahalo niya. Kaya nagaya na rin ako. Mas pipiliin ko pa yung chocolate kaysa sa asukal. Marami kaming asukal dito for baking only. Nasaan yung ko? Nasaan tuloy? Yung gatas. Ayan, pati ako napaggatas na rin eh. Kasi, alam nyo ba, hindi ako pwedeng uminom ng maraming gatas. Kasi kapag nakainom ako ng maraming gatas, sumasakit yung tiyan ko. Ano bang tawag doon kapag sa mga Pilipino hindi sana uminom ng gatas? Ano bang tawag doon i-comment nyo na lang kung ano tawag doon yung kapag uminom ka ng gatas sumasakit ang tiyan. Tapos nagdadayariya after. Kunti lang ang ginagawa ko. Pag yung kape ko is medyo may puti na, okay na. Ayan. At ano yan?
gagatas ako. Ay, ito, butter. Itinapay. May kalahati pa pala rito. Ubusin ko muna yung kalahati. Kasi, kailangan ubusin kaagad yung, yung mga naunang tinapay. Kaysa dun sa, nabili ko kahapon. Titigas na maya o mamayang gabi. Kailangan, medyo, iba na ang tunog eh. Medyo bato na. Kailangan ubusin na kaagad. Sayang. May mga tinapay ako rito nabili ko pala. Hindi nakain. Tingnan niyo, ang tigas-tigas. Tigas-tigas, kahit na hiwain mo ng kutsilyo, parang bato na, Ganito. Parang bato na. Ang tigas, tingnan niyo, Kahit na anong pisil ko, hindi na lumulubog yung kamay ko, Ayan. Ang ginagawa namin, yung bago, ito yung bago nabili ko kahapon. Kapag ginanya, ayan, lumulubog pa, Lumulubog pa yung kamay ko. Pero ito yung luma. Nako, kahit na nung pisil ko, matigas na. Ayan, yung bago, Bago. Itong mga bagong ganito, napipisil-pisil mo pa. Lambot. Ito, parang bato. Ganyan ang mga hindi na nakakain. Patapon na to, or ang ginagawa ng iba, blender to. Oo. Tapos, nagiging breadcrumb. Yun ang ginagawa. Breadcrumbs. Tapos, kung may magluluto ka, i-ano mo yan sa mga prito-prito, pwede mong ihalo yan. Kaya, hindi ko pa tinatapon. Gagawin kong breadcrumbs yan. Pangit talaga pag na-overtulog ka, nakakahilo sa paggising. Nahihilo ako paggising ko. Kailangan mag-exercise ako may. Kailangan ko talaga ng araw makulimlim araw-araw dito eh. Tingnan yung balat ko, naninilaw na. Hindi ko pala malunod. Sabi ko, ba't parang walang taste? Hindi ko pala nakalimutan ko na magpalaman. Ngayon ako. Sa daldal ko, nakalimutan maglagay ng palaman. Sabi ko parang, hindi ko mamaluk-lunok-lunok. Pure na tinapay. Wala palang palaman. Wow, ang sarap ng agahan na mainit. Sarap. Ayan